Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. There's no other important skill than snapping your ex's pride. And that is the best thing that you can do. And that is your question. How to snap the pride? Paano mo kukunin yung pride na yun? Para yung ex mo na mismo yung mangulit, humabol, at gumawa ng paraan just to get you back. Okay, so I will give you this thing. And I just want you to take note, apply, and just be happy with this new technique that you will learn from me. Okay? So the first thing kasi, kapag gaganyan yung nangyari, yung situation, nagkaroon ng breakup, before that, I will explain to you kung ano ang deep, ang lalim at ang psychological explanation ng relationship. Okay, para mag-gets natin kung paano natin maninipulahin yung ex natin kasi meron tayong tinatawag na psychology of relationship. Lahat kasi ng mga ginagawa ng kapartner natin is lagi siyang based on the psychological intent ng isang tao. At ang psychological intent na yun ay base din siya sa survival instinct ng isang tao. Parang ganun siya nangyayari. Halimbawa, na-attract ang isang male sa isang female dahil na-attract siya, so kailangan yung ma-arouse or kailangan yung makipag-sex sa babae na yun. At yung babae naman, mamimili siya ng perfect mate para sa kanya. Ang babae, mas pipiliin niya as much as possible is yung masculine, kayang mag-take care sa bata, kayang mag-take care sa kanya. Parang ganun, parang yun yung survival instinct nila. At yung lalaki naman, pipili siya ng mas better, mas sexy, mas maganda para mas fitted dun sa psychological or dun sa pag-build nila ng family or pagbibigay ng offspring para magpatuloy yung humanities. Kailangan ng mataas na survival instinct na naka-implement na sa tao. At para survive sila is kailangan makapili sila ng maayos na partner nila. So that's how science works. Ganun talaga nag-work yung science. So first thing first, you need to understand how this scientific thing is working. So in the essence of it, kaya lang naman humahanap ng partner ang isang tao. Kung titignan mo siya sa kailaliman ng psychology, ang pinaka-reason of this one is just to find comfort. Yun lang. Makahanap siya ng someone who can depend on or who can rely on. Yung someone na he can or she can count on. Yung maaasahan niya. Yun lang ang point. Yun lang ang buong punto ng relationship. Kaya nga, di ba, kapag walang karelasyon yung tao, anong tawag sa kanya? Single na malungkot. Bakit siya single na malungkot? Kasi naghahanap siya ng comfort, naghahanap siya ng magiging dependent niya or kung saan siya magdidepend. Pero hindi niya, alam mo yun, hindi niya mahanap kung saan siya magdidepend. Kasi nga, the reason is single siya. So, kung dun ka titingin sa ganong basihan, makikita mo yung pinaka-core kung paano ibalik yung ex or yung pinaka-core kung paano mo mamamanipula ang karelasyon mo. Kasi kapag tinanong mo yung tao kung bakit nangangailangan siya ng relationship, ang dami niyang bullshit na isasagot. Pero ang totoo, isa lang naman ang pinaka-core, isa lang ang pinaka-pundasyon kaya kailangan mo ng partner. Kasi kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng someone you can rely on, someone who can help you, someone you can count on, or someone that you can depend on. Yun lang sapat na. 'Di ba? Meron lang mga qualities, standards na gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Syempre, para magkaroon ka ng someone you can rely on. Pero at the end of the day, yun lang yung human nature natin. Ngayon ang tanong, saan ba matatry ang isang tao kung you can count on him ba or you can depend on him? Dito tayo papasok. Ito yung napaka-importanting lesson or skill set na kailangan mong matutunan. Ito yung skill ng someone that you can depend on. Kailangan mong baliin yung pride ng isang tao
At kapag nabali mo yung pride niya, that will be the time na you can tame him or her. Ang ibig ko sabihin na tame is kaya mo siyang mapaamo. Ang reason kung bakit mo siya napaamo is kasi nabali mo yung pride. Kapag nabali mo yung pride or nabali mo yung pinakapundasyon niya, yun na yung time na magiging attraction yung resulta nun. Does that make sense? Meron bang sense sa inyo yun? I mean, tignan mo ang leon. Ang leon, hindi mo yan mapapaamo. Pwera na lang kung mabali mo ang pride niya. Animal instinct, di ba? Para mapaamo mo ang isang hayop, kailangan matalo mo yung pride niya. And same thing din sa relationship. Wala kasing ka-aware-aware ang mga relasyon. Akala nila, para ma-inlove sa akin ng tao, kailangan ibigay ko lahat ng gusto niya. Ganun sa society natin, sa mga social media, ganun yung belief nila eh. Bigyan mo ng flowers, bigyan mo ng ganyan, ibigay mo yung gusto, kung ano-anong bullshit suggestion pinagsasuggest nila. Pero ang totoo lang, kung gusto mo makuha ang isang tao at mapamahal siya sa'yo at ma-attract siya sa'yo, kailangan mo lang baliin yung pride niya. That's it. Kasi kapag binali mo yung pride niya, pinapakita mo sa kanya na mas malakas ka sa kanya, mas capable ka sa kanya, mas matapang ka sa kanya, at mas independent ka sa kanya. And that will be the time na matitrigger mo yung isang part ng brain niya or ng instinct niya na ang sinasabi is, I'm looking for someone that I can depend on, that I can trust with, that I can rely on. At dahil nabali mo ang pride ko, ikaw ang mapagkakatiwalaan ko. At dahil binali mo yung pride ko, ibig sabihin, mas malakas ka sa akin. Every time na binabali natin yung pride ng relationship natin, we are just showing dominance. And every time we show dominance, we show strength. And every time we show strength, we show attraction. Kasi yun yung needs ng tao na hindi niya alam. Pag tinanong mo ang isang babae, ano standard mo sa isang lalaki? Gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganon. Same thing din sa lalaki. Pag tinanong mo, gusto ko ganyan, gusto ko ganito, gusto ko ganon. Pero alam nyo ba na at the end of the day, ang kailangan lang nila is makakasama sa buhay. Something that they can count on, something na pwede silang mag-depend on that person. At dahil yun yung hanap nila, hindi nila mahanap basta-basta kasi hindi natatalo yung pride nila. Kagaya ng ex mo, hindi natatalo yung pride niya ngayon. Kaya I want to advise you, use a powerful technique na baliin ang pride ng ex mo. No contact rule, self-improvement, psychological strength, self-development. That's the best thing that you can do. And if you wanted to know if you want to get your ex back or not na, or you wanted to know a specific technique to get your ex back, let's have one-on-one coaching. Thanks for watching.